namin gagamitin. So yung dad ko yung final say talaga. And it took us a while bago maka-take off. Eventually, nakarating kami kung saan kami naandun ngayon. I think it's through hard work talaga. Hard work. Nung nagsisimula po ba yung Red Game Farm nung year 96, madali ba agad ang mga breeding para sa inyo? May mga pinagdaanan din ba kayong mga hardship nung nagsisimula pa lang kayong bagong partnership nyo ni Sir Rafi Campos? Actually, magandang tanong yan kasi akala ng mga tao, basta Red Game Farm na kami kagad, sikat na agad, ano? Sabi ko nga, it took a while na ang dami talagang hardship na inabot, na mga namamatay, yung mga sisiu mo. And then, nakaproduce ka naman, di ka naman kilala. But during the time we were starting, ang dami naming dadaanan na obstacles kasi kasikatan ng mga Zamboanga Falls noon. Kasikatan ni Mr. Richard Bates, ng mga Bacolod. Kasikatan ng mga importers na sila Mr. Carol Nesmith, sila Mr. Dan Gray. So, sa tingin mo, hindi ka talaga lulusot sa kanila dahil paano ka makikilala dahil ang dami kong dadaanan, ano? At first, we wanted to quit na parang sa pagtatari na lang ako sa pagkukondisyon. Parang hindi ko yata linya yung breeding. Kasi walang bumibili ng manok namin. Tapos walang gumagamit. And hindi naman kami nakakabenta, basta nandyan na lang yung manok. So I told myself, siguro mga 2 years pa gagawin ko to and then siguro susuko na ako kasi it's about time to give up yung dahil hindi talaga nabibenta yung mga manok. That's how many years into the partnership ng Red Boss? 4 years when we were starting. Wala namang pumupunta talaga sa amin kasi pag ang unang dadaanan syempre kilala yung Richard Bates, yung Zamboanga, yung mga Bacolod breeders. So nobody ever knew na nagbi-breed kami kasi hindi naman kami talaga kilala. And yung falls namin are hindi talaga kilala nung nag-umpisa. Ang sikat talaga na sweaters is yung Blackwater Farms. Yung sa amin kasi we're being fair. So, minsan nakakainis pupunta sa'yo, meron ka bang Blackwater o Bruce Barnett? Wala. So, wala. So, hindi ka makabenta. Instead of saying na meron para makabenta ka, we always said na wala kami noon. Siyempre, we only have honesty, yung boss, mga diba? being fair na sweaters. But, nag-uusap kami ni Rafi. We always felt na we believed na may future yung sweaters na ginagamit. You just have to believe in yourself na kaya mo yan. From your having a deadline, kumbaga boss, na parang ayoko na, wala namang bumibili, wala namang pumapasok na buyers. Paano ngayon yung shifting na parang, Red Game Farm, nagsisimula na, pumapasok na yung buyers, may build-up na. Kailan yun, boss? Pakikwento sa amin. On the 3rd year, we decided we have to start fighting kasi that's the only way na makilala ka, no? Dali mo na sa sabungan yung manok mo. So we started fighting on local derbies. Testing ng mga 3-cock, 4-cock sa paligid ng farm. So nakikita siguro nila yung quality. And then may nakakakita sa amin, hindi naman kilala, dinadala sa Manila yung manok, nalalaban. So it started by word of mouth lang na, saan mo nabili yan? Ba't ang galing yan? Ba't ang ganda niyan? Ganyan, ano? So, we just kept on breeding. Nakilala kami, may mga gumagamit. But yung turning point ng career namin siguro was when we met Mr. Arman Santos. Nakita niya kaming lumalaban sa LGBA. Before, we were fighting under red entry lang talaga eh. Sa LGBA.